Hi Sagittarius, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Start na tayo. Give me the message for Sagittarius. Give me the message for Sagittarius. Anong mensahe para sa'yo? Give me the message for Sagittarius. Meron ditong recovery, perseverance. Give me the message for Sagittarius and passion. Nafe-feel ko dito, no? Na meron ka ditong matutuklasan, meron ka ditong maalisan, or pwede ring sabihin na ikaw yung susi upang magtagumpay sa mga balak mo. Kung ikaw man ay may pinaplano or may pinag-iisipan, sinasabihan ka dito ng aksyon. Then nafe-feel ko din dito na meron ditong tagumpay na kung saan kailangan lang dito ng desisyon para sa hakbang na iyong gagawin. Maybe meron kang pinaplano na mag-business, or pwede rin sabihin sa karera mo, sa love life mo, or sa ano pa man. Then nafe-feel ko dito na meron ditong susi na kung saan magkakaroon ito ng dagdag kaalaman sa'yo kung ano man yung mga tatahakin mo. Then nafe-feel ko din dito, kailangan lamang dito ay tibay at lakas ng loob. Kasi nakikita ko dito na ginagabayan ka patungo dito. Kasi nafe-feel ko din dito na merong bagong oportunidad, magbubukas ang bagong pintuan para sa'yo na kung saan inuutusan ka dito na kailangan mong magpasya, gumawa ng desisyon na kung saan maging positibo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito ng numerong 6. Maybe pinanganak ka ng 6, okay? Then, nafe-feel ko din dito, meron din ditong 4. Or meron ditong edad na 46 or 64. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito, merong mga sumusuporta sa'yo. San ka man magpunta, sinusuportahan ka ng mga mahal mo sa buhay. Inuutusan ka dito na kung ikaw man ay nasaktan before, meron dito ako nafe-feel na recovery. Ikaw lang din yung susi para makaalis ka sa pain na nararamdaman mo. Ito lang yung nakikita ko. Okay? Tingnan pa natin dito sa perseverance. Sinasabihan ka dito na laksan mo yung loob. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kung makikita mo sa dalawang card neto, meron ka ditong guidance na kung saan binibigyan ka ng tapang, lakas ng loob na huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Nafe-feel ko dito na marami kang experience na naranasan or nakaharap. Kasi kung makikita mo dito, itong kanyang balabal, ang daming butas-butas. Kumbaga, dumating ka din sa point ng kahirapan. Then, ganun pa man na kung saan nakakaramdam ka ng panglulumo dahil sa mga paghihirap na kinakaharap mo. Pero sinasabihan ka dito na kailangan mo lang tiyaga, alisan, binibigyan ka dito ng guidance or binibigyan ka dito ng lakas ng loob, Kasi nakikita ko rin dito kasi meron ditong tao, hindi halos lahat, na malungkot. Kumbaga nanlulumo siya sa kanyang mga naranasan or pwede rin sabing kabiguan na naranasan sa buhay. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na huwag kang magpapatalo sa ganyang pakiramdam. Lumaban ka. Then nafe-feel ko dito na sundin mo yung inner guidance mo, sundin mo yung inner voice mo. Kasi nafe-feel ko dito na kailangan lang dito ng tiyaga. Kung ano man yung tinatahak mo or kung ano man itong kinaharap mong pagsubok, ay kailangan mo lang tiyaga dahil nararamdaman kung maalisan mo to. Kasi meron ditong recovery. Then dito sa passion, ito na yung simula, na kung saan magtuon ka, kung saan ka mahilig, kung ano yung passion mo, kung ano man yung ginagawa mo. Then nafe-feel ko din dito, meron ditong mensahe na parating sa'yo. Or pwede rin sabihin na meron kang iniintay na mensahe. Medyo delay lang tong mensahe nito, pero nafe-feel kong makakarating to sa'yo, okay?
Then nakikita ko rin dito yung iba sa inyo, lumalawak yung kaalaman. Marami kang natututunan. Then nakikita ko rin dito na meron ditong umaani ng tagumpay. Kung makikita mo dito sa shadow ng babae, kumbaga yung kanyang energy, nababalutan siya ng orange, na kung saan, sinasabihan ka dito na laksan mo yung loob mo, kasi nafe-feel ko dito na dito ka papunta sa pagiging matapang. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Then nakikita ko rin dito na sinusuportahan ka ng mga mahal mo sa buhay. Nafe-feel ko din dito sa labas, merong naghihintay sa'yo na magandang kapalaran, basta't manalig ka at magtiwala ka sa iyong sarili. Kasi ikaw yung susi. Ikaw yung susi para makaalis ka sa mga problemang kinakaharap mo. Kailangan mo lang dito ng tapang, lakas ng loob, at pagtitiwala sa sarili. At syempre sa tulong din ng Puong May Kapal, dalangin. Kasi ginagabayan ka dito. Ito lang yung nafe-feel ko, Tingnan pa natin kung ano pa yung another message para sa'yo. Give me the message for Sagittarius. Ano yung karagdagang mensahe para sa'yo? Give me the message for Sagittarius. Meron ka ditong Capricorn energy. Maybe sa birth chart mo merong Capricorn. Kung malalaman mo lang yung kabuuan ng birth chart mo, ikaw yung pinaka-tinutumbo ko dito. Pero ganun pa man, dahil energy lang tong Capricorn, meron kang tapang at lakas ng loob na tulad ng isang Capricorn. Then, nafe-feel ko din dito, ikaw yung tipo ng tao na maambisyon. Kumbaga, marami kang pangarap, malaki yung pangarap mo. Then, nafe-feel ko din dito, yung pangarap mo, gusto mong mapunta sa realidad. Ganun pa man, sinasabihan ka dito na kailangan mong magkaroon ng plano o diskarte kung paano mo mapapa-realidad or masasakatuparan. Ayan, masasakatuparan yung mga pangarap mo. Kasi nakikita ko rin dito na kailangan mong kumilos para makamit mo ito. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa Capricorn energy, or pwede ring sabihin na meron kang person na Capricorn. Give me more information. Meron ka ditong house 11. Nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na palakaibigan. Then, nakikita ko rin dito na gustuhin ka ng mga tao na maging kaibigan. Kasi ikaw yung tipo ng tao na open-minded. Excuse me. Kumbaga, hindi ka kumukontra sa dalawang panig, or pwede rin sabihin na hindi ka pala kontra sa mga kaibigan or sa mga tao na nakakasalamuha mo. Kasi nakikita ko rin dito na naniniwala ka na ang bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala na kung saan nirerespeto mo yung mga tao na ganon. Kaya nagugustuhan ka ng tao kasi hindi ka kontrabida. Yung ganun bang energy, hindi ka kontrabida, hindi ka na kontra, kumbaga nakikinig ka at sumasang-ayon kasi yun yung kanilang paniniwala. Ganon lang yung energy na to. Give me more information. Meron ka ditong Leo. Nafe-feel ko dito, ikaw yung tipo ng tao na merong self-confidence. Then, nakikita ko na tapat ka, magmahal, tapat ka sa isang kaibigan. Then, nafe-feel ko din dito, sa Leo. Maybe meron kang Leo energy sa birth chart mo. Kung makikitaan mo lang yung kabuuan ng birth chart mo, malalaman mo yun about sa birth chart mo, yung edad ng kapanganakan mo at kung anong araw ka pinanganak. Then, yung oras. Tapos, i-apply mo yun sa birth chart apps. Meron sa Play Store. Then, nafe-feel ko dito, na meron ka ditong creativity. Okay, nakalagay dito, may creativity. Kumbaga sa creativity, ikaw yung tipo ng tao na mapanlikha, or sabihin natin na marami kang idea na pumapasok sa iyong kaisipan. Kumbaga, kung halimbawa isa kang chef, hindi lang basta isang putahe yung magagawa mo. Then, napipil ko, kung halimbawa sa isang putahe, for example lang to halimbawa, sa isang putahe, nalalagyan mo to ng iba't ibang style, flavor, or decorate para dun sa putahe na yun, para maging social. Ganon na yung nararamdaman ko dito. Then, nafe-feel ko dito, na ikaw yung tipo ng tao na
tapat kang magmahal, tapat kang kaibigan, then confident ka kung ano man yung ginagawa mo, may tapang at lakas ka ng loob. Then, ay tuloy nakikita ko, hindi halos lahat makaresonate, piliin nyo na lamang kung alin part kayo dito. Then, meron ditong house 7. Nafe-feel ko dito, no, meron ditong romantic partnership na parating sa'yo. Kung makikita mo, no, meron ditong 2 ibon na kung saan, ano, nakikitaan ko dito ng, tawag ito, reunion. Then, nafe-feel ko dito, no, meron ditong LDR situation or malayo sa bawat isa. Then, nakikitaan ko rin dito na meron ditong intimacy. Okay, start ulit tayo. May dumating lang. Then, dito, no, sa house 7, nakikita ko rin dito na nakikita ka ng partner mo or kung ikaw ay may ka-partner, ano, nakikita ka nito na ikaw yung tipo ng tao na mahalaga or sabihin natin na hinahangaan ka ng ka-partner mo, no? Ito lang nakikita ko kasi meron kang katangian or meron kang pag-uugali na nagugustuhan ng ka-partner mo na kung saan, ano, nakakaramdam ito ng passion para sa kanya. Then, nakikita ko rin dito na meron kang pagka-romantic or sabihin natin na ang partner mo ay romantiko na kung saan, ano, meron ditong intimacy na kung saan malalim yung connection. Ayan, ay ito lang na-feel ko dito, no. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, Sagittarius. Give me the message for Sagittarius. Meron ka ditong cusp circle and crescent moon. Give me more information. Then, meron ka ritong trust. Blue moon. Dito sa blue moon, ano, sinasabihan ka dito na ikaw ay handa ka ng kumilos, ano, handa ka ng gumawa or gumawa ng isang plano na kung saan, ano, masasakatuparan to in realidad. Nafe-feel ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na alert ka sa mga ginagawa mo, focus ka. Then, kapag ikaw ay nagtatrabaho, talagang ikaw ay masinsinan dahil gusto mo yung kalalabasan ng iyong tinatrabaho o yung produkto na iyong ginagawa ay talagang may quality. Ito lang na-feel ko, no? Ganun kang klase magtrabaho. Then, dito sa trust, nakikita ko dito, sinasabihan ka dito na kailangan mo magtiwala sa process ni God para sa'yo. Sa process na kung saan, ano, meron siyang magandang plano para sa'yo. Kasi nakikita ko rito na merong malaking transformation na magaganap sa'yo or sa iyong pananamit, sa iyong pananaw sa buhay. Then nakikita ko rin dito na kailangan mo lang ditong magtiwala. Kung ano pa man, ano, kung nakakaranas ka man ng kabiguan or kung ano pa man yung nararanasan mo, hayaan mong si God yung kumilos para sa'yo. Magtiwala ka lang sa kanyang gawa, okay? Then dito sa crescent moon, sinasabihan ka dito na kailangan mong mag-moving forward. Huwag mong hayaan yung sarili mo na makulong sa isang sitwasyon na mahirap alisan. Then, nafe-feel ko din dito na once na ikaw ay nagdire-diretso or nagpatuloy sa iyong buhay, nakikita ko dito na matutuklasan mo or malalampasan mo kung ano man yung kinaharap mo in the past na kung saan hindi mo siya maintindihan. Once na ikaw ay nagdire-diretso, mauunawaan mo yung iyong sitwasyon. Ito yung sinasabi dito sa crescent moon. Then, dito sa Casa Circle, tinuturuan ka dito na magkaroon ka ng healthy boundaries para sa iyong sarili na kung saan, ano, meron ditong paglago na mabubuo sa'yo. Kumbaga sa paglago, yung pasisimplihan ko na lang yung paglago, ano, yung pagiging mong matured. Once na ikaw ay lumalago or na-experience mo yung mga bagay na ang hirap-hirap na sa sitwasyon at nalulutasan mo ito, meron ditong paglago kasi nauunawaan mo na yung sitwasyon. Then, na-feel ko dito, no, na kung ano man yung mga tinatahak mo or kung ano man yung decision na gagawin mo, ano,
meron niyang kaagibat na tagumpay. Kailangan mo lang dyan ay ng tiyaga at magtiwala sa process ng Diyos. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Sagittarius. Okay, meron ditong doubt. So, ibig sabihin, meron ditong nag-aaninlangan. Kumbaga, siguro nahihirapan ka or sabihin natin, nag-iisip ka or hindi mo maintindihan kung ano yung action na gagawin mo, magdesisyon, nahihirapan ka sa desisyon na gagawin mo. Sinasabihan ka dito na kailangan mo lang tong alisan yung mga bagay na nahihirapan ka sa isang sitwasyon dahil malalaman mo ang sagot sa mga tanong na kinakaharap mo. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa doubt. Then dito sa regret, sinasabihan ka dito na huwag kang manghinayang or huwag kang magregret kung ano man yung nangyari sa past kasi past yun. Kumbaga yung mga experience mo na naranasan mo in the past, yun yung paraan para mas lalo kang lumago bilang isang individual at para mas maunawaan mo yung sarili mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then nakikitaan ko rin dito na kapag ikaw kasi nanghihinayang or sabihin natin na nagre-regret ka, ayaw mong makawala ayaw mo kang makawala sa ganung sitwasyon. Kaya mas mainam pakawalan na lang ito nang sa ganoon may mga bagong energy na dumating patungo sa'yo na positibo. Kasi lahat ng tao may energy yan. Kumbaga, tinuturuan ka dito na kailangan mo nang tanggalan yung mga hindi makakabuti para sa'yo. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Give me more information. Meron ditong friendship. Nakikita ko rin dito na sinasabihan ka dito na mauunawaan mo yung sitwasyon mo na lahat ng mga kaibigan na dumadating sa iyong buhay ay merong mga dahilan. Ito yung nakalagay dito Ito yung nakikita ko. I understand that a friend is in my life for a reason. Kumbaga, may mga tao na dumarating sa iyong buhay para magkaroon ng dagdag kaalaman sa iyo or pwede rin sabihin na manakit sa iyo. Pero ganun pa man, kahit may positive and negative na dumating sa iyong buhay, meron yung karagdagan para sa iyo para maging kang mas matapang at mas malakas na tao. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, maniwala at manalig ka lang sa puong may kapal sapagkat maalisan mo yung mga problemang kinakaharap mo. Kasi nakikitaan ko rin dito na kailangan mo lang dito ng tiyaga at pagtitiwala sa iyong sarili. Ito lang yung nakita ko. Ayan na lang po, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.